have so much fun. Working together, they get the job done. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Pilchard and Bird, Travis and Spud, playing together like good friends should. Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can. Ako si Bob, ang manggagawa at ang isinabubuhay kong panimula ay ang Philippine Constitution na we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. At sa araw na ito ay inatasan ako buuin ang isang pambungad na nangangalang 1987 Constitution ng Pilipinas. Ngayon nagsimula ng buuin ang building na ito. Magsimula tayo sa ating unang pundasyon. Ang ating unang pundasyon upang mabuo ang building na ito ay ang tinatawag na pagpapahalaga sa buhay. Ito ay isa sa mga pagpapatibay ng building na itong tinatawag na Konstitusyon ng Pilipinas, sapagkat ang buhay ng isang tao ay isang regalo mula sa Diyos na dapat na pangalagaan at protektahan. Kaya iyan ang magiging unang pundasyon natin sa establishmentong ito. Ayan, ngayon may mga kinakailangan pa tayo upang mapatibay ang pundasyon ng gusaling ito. Jeff, ikaw naman ang mag-abot noon sa akin. Sige Bob, ito ang katotohanan. Isa ito sa mga magiging pundasyon ng gusaling ito, sapagkat ang katotohanan at integridad kahit walang nakakita ay isang ugaling nararapat na magkaroon ang bawat isa upang makamit ang isang lipunan malayo sa korupsyon. Sige Jeff, ilalagay ko na yan para mas matibay pa ang pundasyon nito. Wow! May mga kailangan pa tayo sa pundasyon para mas mapatibay ito ng husto. Joanna, Michael at Ain, kayo naman ang kumuha. Sige Bob, ang isa pang pampatibay sa pundasyon ay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Sapagkat kung magiging hangarin ng bawat isa ang kabutihan para sa lahat, ay magkakaroon ng isang matibay at hindi basta-bastang tutumbang pundasyon ang ating lipunan. At ito pa ang isa sa mga pundasyon. Yan ang pananampalataya, sapagkat ang pagkakaroon ng koneksyon sa ating manlilikha at tagapagligtas ay isa sa nararapat na isabuhay ng lahat upang magkaroon pa ng mas mabuting kalagayan. At ito naman ang panghuling pundasyon sa gusaling iyan upang mas mapatibay pa. Yan ay ang paggalang sa mga likas sa mga tao ay ang ating mga karapatan, kung kaya't nararapat na ang bawat isa ay matutong hindi tumapak at igalang ang isang karapatan ng kapwa-tao sapagkat pinagkaloob ito ng Diyos. Well, base sa lahat ng iyan, mukhang sobrang mapapatibay nga yan ang pundasyon ng gusaling ito. Ayan, buo ng pundasyon. Tayo magsimula na sa paglagay ng mga pader, bubong at kung ano-ano pa para mas mapaganda at mas tumibay pa ang gusaling ito. Kurt, Kiel, Rose, Ton at Ada, kayo naman ang kumuha ng mga material para sa mga bubong at pader ng gusaling ito. Sige Bob, ang unang magiging materyales para sa bubong at pader ng gusaling ito ay ang katarungan. Ang katarungan ay isang mahalagang material upang maging matibay ang isang lipunan, sapagkat ito ay kinakailangan kapag ang isang tao ay naaapi. Sapagkat kapag mga katarungan ay makakamit niya ang mga hustisya ng tama at pantay. Ang susunod naman ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay isang bagay na mahirap makamit, sapagkat kinakailangan na ang bawat isa ay magkaroon ng respeto para sa bawat isa. Kung kaya't isa itong pampatibay na materyales upang mapatibay ang gusaling ito. Ang isa pang materyal ay ang kaayusan. Ang kaayusan ay nangangailangan ng disiplina upang makamit ito at ang pananatili ng disiplina ay hindi madali. Kung kaya't ang kaayusan ay isa sa mga materyales ng gusaling ito. Pagkakinga sa pamilya at sa linlahi naman ang sunod na materyal. Sapagkat nararapat nating mahalin at irespeto ang bawat kapamilya. Sapagkat sa ating lipunan, sa pamilya palagi ang simula ng lahat. Ang panghuling materyal naman sa bubong at pader ng gusaling ito ang kasipagan, sapagkat ang pagkakaroon ng kasipagan ay madadala ang isang individual sa isang antas na hindi basta-basta makakamit ng hindi pinagsisikapan.
Ayan, malapit na mabuo ang gusali ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Kailangan ko na lang ito disensyohan sa loob at lagyan ng mga kagamitan upang mas magkaroon pa ito ng buhay. Natasha, Nathan, Alucard, Mia, Nolan, at Nana, kayo naman ang mangkolekta ng mga kagamitan sa gusaling ito para mas gumanday pa. Sige Bob, ang unang kagamitan na magbibigay buhay sa gusaling ito ay ang pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran, sapagkat ito ay isang regalo na ating natanggap mula sa Diyos, kung kaya't nararapat natin itong bigyang pansin at protektahan. At yan ang isa sa mga bubuo ng dekorasyon sa gusaling ito. Ang susunod na may pagkakaisa. Ang dekorasyong ito ay mahalaga sapagkat ang pagkakaroon ng pagkakaisa ay kinakailangan ng isang lipunan upang mas maging matanos ang pagdaloy ng pang-araw-araw na buhay dito. Ang isa pang dekorasyon ay ang kabayanihan. Ang pagkakaroon ng kabayanihan ay isang katangian ng tao na tumulong ng walang hinihinging kapalit, kundi ang kasiyahan ang mga ngiting lamang. Kung kaya't maganda itong dekorasyon sa gusaling iyan. Isa pa ay ang kalayaan. Ang pagkakaroon ng kalayaan ay isang mahalagang bagay upang magawa natin ang mga bagay na gusto natin sa paraang hindi lumalabag sa batas at pang-aabuso dito. Kung kaya't isa ito sa magiging dekorasyon ng ating gusali. Ang isa pang pangpaganday ang pagsunod sa batas, sapagkat ang pagsunod sa batas ay kinakailangan upang magkaroon at makamit ang isang maunlad at mapayapang lipunan. At ang pinakapanghuli naman na kinakailangan ng gusaling iyan upang mabuo na ay ang pagsulong ng kabutihang panlahat. Ang pagsulong ng kabutihang panlahat ay magbibigay ng benepisyo sa bawat isa na mamamayan ng lipunan, kung kaya't ito ang bubuo sa gusaling iyan. Sa wakas, kompleto na ang mga pandisensyo. Isaayos ko na iyan sa loob. At iyan, tapos na ang aking misyon sa araw na ito. Maraming salamat sa mga tulong nyo, kaibigan, dahil mas napadali ang paggawa ko sa gusaling ito. At naway sa pagkolekta at pagbuo ko sa gusaling ito ay nagkaroon kayo ng mga kaalaman patungkol sa kung ano ang bumuo sa 1987 Constitution ng Pilipinas. Maraming salamat.